Kumusta? I'm Avard Joseph and welcome to News and Worthy Recap Weekly Edition number 156. We have tons to cover since last week, so skip to the chances provided if it piques your interest and subscribe to the channel kasi wala namang masama, di ba? And let's get on with the video. Anim na buwang walang pagsupot habang kumukubra ng milyones sa kaban ng bayan. Early in the morning, an NBI representative came to see me and told me they have a warrant of arrest for Senator De La Rosa. I said, simply, I said, coordinate with OSA. As simple as that. Why? I didn't realize that he was coming. I didn't know that he was going to be there in the afternoon. I just thought it was a simple information given the Senate President that a member of the Senate was being issued a warrant of arrest. It was simple as that. Yeah. Kaya hindi pa pwede, little did I know that, Senator De La Rosa, after 7 months of not being here, will suddenly come. Kaya ganun kasimple lang yung sinabi ko. Coordinate with the OSA. Tumakas sa mga otoridad, may gana pa nga magsinungaling sa media na akala niya'y hindi makikita ang totoong nangyari. Ngayon, papakita ko dito. Oh, hinara ko ng mga NBA. Nirestling ako doon. Kasugat-sugat ako. Why are you here, sir? Papasok! This is the Senate! Wala silang respeto sa institusyon ng Senado. Bakit gano'n ang NBA? But why are you here, sir? Bakit po kayo napapasok today, sir? Ayaw ba senador sa Republic? Kung hindi ko mapasok, kinahanap niyo ako. Di ba? Ngayon mapasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako pumapasok. But sir, may kinalaman sa pag-puser para makabuo ng numbers po. Lahat yan, trabaho ng senador. It's okay. Kalma muna. This is the worst government. Ayan ang senador kong allegedly berdugo. Ikaw ba, pulis ka? Gusto mo may bata matamaan? Never. Kasi ikaw may anak ka rin. Hindi mo gusto mo mangyari na ganun. Pero shit happens. Oh, during operation, shit happens. Matapos ang 3 araw na kaguluhan last week sa kudeta ni Cayetano laban kay Soto after bringing in Bato, medyo luminaw na ang mga dapat linawin sa mga pangyayari sa Senado, especially sa pinakamadilim na pangyayari sa loob ng Senado. Sir, linawin ko lang. Kanina sa Balitang Hali, sabi ni Cayetano, sumakay kayo sa van, papunta dito sa Senate. Sinong Cayetano yun, sir? Alan Cayetano naman ang kausap mo. Wala mo kayo ibang kausap na Cayetano. So, he instructed you na sumakay kayo dun sa van niya? Van po niya yun, sir? Oh, hindi ko alam kung ban niya yun, narintahan o kaninong ban yun. Basta yun sabi sakay ko diyan sa ban. Pero bago ang lahat, let's recap muna kung ano ang nangyari last time, minute by minute. May 11, 2026 at 3 in the afternoon. It all started oh so simple. Napakasimple lang. Nagpray si Aimee,
Bilang tahanan naway kalingain ninyo ang bawat kasapi ng ating pamilya sa Senado. Ipaglaban nawa ng Senado ang bawat kasapi ng aming pamilya. Ipagtanggol sa pamumulitika at di katanggap-tanggap na puwersa ng mga dayuhan. Proteksyonan nawa ng Senado ang bawat senador. Gaya ng proteksyon nyo, Panginoon, sa inyong mga anak. Lupigin at puksain niyo po ang panunuhol, pananakot, panggigipit, pangkonsinti sa kamalian dahil lamang sa pagkahayok at labis na pagnanasa sa kapangyarihan. Walang ugong-ugong ng pagbabago sa liderato ng Senado, or at least, ayun ang sabi ni Alan Peter Cayetano. Confirm sa inyo na walang katotohanan na magpapalit ng leadership para itigil yung impeachment. That's just political talk. Nagulantang si Tito Soto sa mga pangyayari dahil usually, alam dapat bago pa magsimula na magkaroon ng kudeta o rigodon sa leadership. Kumbaga, alam dapat nang aalis o papatalsiking Senate President na again, papatalsikin siya. Pero hindi. Kaya nga nagsorry pa si Cayetano kay Soto kasi hindi niya ito nakausap. We disagreed but we found a way to disagree in private and then work together for the country. So I really admire your statement yesterday saying that you serve at the pleasure of the body. So may I manifest and that there are now at least 13 members of the Senate who wish to have a leadership change, and that Senator Bato de la Rosa is in the building and will be here in a minute. So may I kindly inform and apologize to the Senate President that for security reasons, I could not go up to you earlier to ask you and tell you this, but had to inform you this way. But I give you all my respect and ask for an orderly transition in accordance with our rule, Mr. President. Thank you. So, nasorpresa si Soto dahil apparently, Senator Bato de la Rosa, who has been absent for 5 to 6 months, is in the building. Para lang bumoto kay Alan Peter Cayetano. Nag-file si De La Rosa noong May 11 ng urgent resolution sa Korte Suprema na i-TRO ang warrant of arrest ng ICC na ginagamit ng NBI para hulihin si Bato. Pero, hindi ginrant ang hiling na TRO ni De La Rosa. Bagkus, pinakomment ng Korte Suprema ang gobyerno at si De La Rosa each 72 hours. Kahit urgent resolution yun, para sa korte, bahala ka sa buhay mo. I'm not giving you the TRO. Now, this timeline is based on Rappler's article. Inutusan ng Senate's Office of the Sergeant at Arms na umalis ang media dahil magkakaroon raw ng lockdown sa Senado, although walang sinabing dahilan kung bakit. At 7:17 p.m., nakita ng ilang media reporters si Bato de la Rosa papuntang elevator na umakyat at bigla siyang nawala. "7:33 p.m., the reporters heard drilling noises. May nagbabarena sa Senado. Ha? Victoria, ano Sabi yung... sa atin may nagdi-drill. May nagdi-drill dito sa may gilid, dito sa may pader. Malapit dito sa may elevator. At kinakato. Ha? Elevator ba yan, Victoria? O kwarto yan? Yung may imahen? Yung elevator ba yun? Pakita natin. Ito yung elevator, Alvin at Karen. Pero ngayon, nandito yung iba nating kasama at meron silang naririnig na nagdi-drill. Hindi ko alam kung ano mismo yung nasa likod nito. And 11 minutes later at 7:44 p.m., may nakitang mga Marine, Senate Sergeant at Arms at mga pulis na nakasuot ng bulletproof vest at mga baril para pasukin ang right wing ng Senate building.
A minute later, at 7:45 p.m., narinig ang mga putukan sa loob ng building. Kakamundo ka na dito. May narinig ng baril. Dito sa loob ng USCIS office. Dito. Nagkaturoan pa nga dahil nung una, ang tinurong salarin sa pagbobotok ay ang isang NBI driver na kinilala bilang si Mel Oragon ayon sa OSAA. That was the narrative flown lalo na at nung 8:01 p.m. noong mga oras na iyon, nag-livestream si Senate President Alan Peter Cayetano saying na the Senate is under fire, that they are under attack. Mga taga-NBI na gustong pumasok, nakita na nagbabarena ng pinto galing ng walls galing dun sa GSIS side. So we have our security here. Papasalamat kami sa PNP, outside and inside meron. Nandito ang Marines, but ito po ang emergency. Nagkaputukan na po. May report ako from the Sergeant at Arms. So NBI is denying na tao nila, pero nagkaputukan na. So we don't know what's happening. Everyone's locked in their rooms now. We cannot go out. We cannot secure our other staff. Senator Bato, Senator are together. Walang sumasagot from the government, from us. This is the Senate of the Philippines. This is the Senate of the Philippines. May putukan na po dito. So sa lahat ng nakikinig, please, DND, DILG, what is happening? NBI, what is happening? Why are we under attack here? Pero kung napanood mo ang video ko last week, nalaman nating unang-una sa lahat, ang unang nagpaputok ng baril ay ang OSAA despite whatever they want to say, lalo na si Cayetano. Hindi na yun nakakagulat dahil nirelease ng ABS-CBN ang video ni reporter Zian Ambrosio, ang mga narinig na putukan ng kasama niya ang mga NBI, malinaw na malinaw sa ating pandinig at nakikita na hindi NBI ang nagpaputok ng baril and they are not even going to arrest Bato sa Senado noon. So mapapaisip ko tuloy kung bakit niya ginawa yun. Then he came back. Continue. You can see muzzle fire. Plaska pointed the gun towards the window and tried to discharge the firearm. However, the gun jammed. He tried again, the gun jammed, and then his aide fixed the gun for him. Continue. After which, he discharged the firearm again. Mind you, there was nobody there. There was no shots being fired at them. Okay? After the last fire, this one of the 40 caliber, sinong agent ba to? One last fire? Montilla, sir. Okay, they retreated. Bakit siya nagpuputok ng baril? Gusto niyo ba mag-practice? Hindi natin alam. Pero, I have a theory. And again, this is just a theory. A Philippine clusterfuck political bullshit theory. Kasi, kinabukasan ng alas 2 to around alas 3 ng umaga, may umalis na kotse na allegedly ay kay Senador Robin Boy Silly Padilla. And plot twist,
na wala na namang parang bula si Senator Bato, conveniently, hindi siya nakapag-log out sa guard. Si Robin lang. Ang salarin na booking nang i-release ang CCTV. Pero bago pa man lumabas yung CCTV na yan, natiktikan na si Boy Silly bilang person of interest sa pagpuslit at pagtakas ni Bato. Yun po kasi may nagtanong sa akin na paano ba yung kay Senator Bato, paano siya hanapin? Sabi ko, ang unang-una dapat natanungin dyan ay si Senator Robin Padilla kasi siya yung huling kasama. May lumabas na pong CCTV. At saka yan sa Sergeant of Arms dahil siya yung nakakalab ng pagkilos doon sa Senado. So to a certain extent, there are persons of interest doon po sa pagkawala ni Senator Bato de la Rosa. Kumbaga, aiding and abetting the escape of a criminal, of a pugante, of a fugitive under international at national law. Naghahanap ng katarungan. Ngayon, patay na sila eh. Hindi na sila pwede kumuha ng abogado. Hindi na sila pwede kumuha ng PR. Ha? Tingnan mo natin. That's paghahanap na ito, anong obligasyon ng gobyerno? Ang obligasyon ng gobyerno, alalayan, tulungan, para yung sinasaliksik nila, tinahanap ng katarungan, makamit. At ito po, ang pag-aaresto kay Senator Bato ay bahagi nito. Pero sa kabila po na siya ay ma-aresto, meron pa rin po siyang karapatan. At kinikilala natin yung mga karapatan. At ito po ay kikilalanin din ng ICC. Badin po natin ito. Kaya po sa ating lahat, no? Ang sa akin din po pakiusap, those who might be aiding or abetting or helping Senator Bato evade the law, there are consequences. Alam natin na sa panuntunan ng rule of law may pananagutan. Pagtapos kasi ng lahat, nung Monday, pumasok siya parang walang nangyari. Parang nagpapatay mali siya pa na, Teka, nakisabay lang daw si Bato sa kanya para umalis ng building ng Senado. Para sa kanya, walang mali siya yung ganun. Kasi, wala naman kasi siyang kotse kasi ang nagpadala sa kanya, ang naghatid sa kanya ay si Cayetano. So, wala siyang dalang kotse. At siguro sa isip nila, hindi papayag ng NBI yung kanyang kotse ni Bato. Kaya nakisabay siya kay Padilla. Kayo mag-comment kasi kayo ang tanong ng tanong, yun, nakita nyo na lang. Diba? Sir, sabi niyo po last time pag may official investigation, magsasalita na po kayo. Ngayon po may pinalabas na CCTV na magkasunod po kayong lumabas noong May 14. Magkasunod daw po kayong lumabas noong May 14 according dun sa nilabas na CCTV. Ano ba kailangan sabihin ko doon? Nakita nyo na. So you confirm, sir, na magkasama po kayo noon nung lumabas po siya sa Senado? Hindi naman AI yun, di ba? Sir, saan kayo pumunta after? Saan niyo po yun natin si Senator Bato? Maraming salamat sa inyo. Nakuha nyo na yung gusto ninyo. Napanood nyo na. Palagay ko naman siguro matatahimik na kayo. Lahat ng tinatanong nyo. Nagkaroon na yung investigasyon. So wala na tayo sigurong dapat mag-usapan. May illegal po ba doon, sir, sa ginawa ninyo? Ano po? May illegal po ba doon? Ay, tanong natin sa kanila. May illegal. Kasi sa amin, saan ninyo, Senate, sabi ng aming SP, hintayin namin ang warrant ng local court. Pero sir, bukas kayo sa mga possible investigations. Naiinis at hindi niya rin daw matanggap na tinawag na pugante itong si Del Rosa kahit na yun naman talaga siya. Wala kaming pake sa feelings mo. Kahit na sigawan pa kita dito, hindi mo ko may ethics complaint. Hindi mo magagawa yan kasi ako, mas malakas ako kay Kiko Pangilinan. Yes, that's why this... na sinabi po na yung warrant of arrest ay tunay. I understand, Mr. President, and therefore I'm appealing that perhaps this matter should be tackled in the committee rather than in this in plenary so that we can address other concerns, Mr. President. The appeal... And for the record, Paano natin pag-uusapan yung ibang... And for the record, Mr. President, I still have the floor. And for the record, Mr. President,
we voted against resolution number 44. So to say that we have this resolution, yes, but there are senators who voted against it, and therefore it is not necessarily our agreement with the points being raised by the good senator from Camarines Norte. Madam President? Madam President? Opo. Senator Padilla, please proceed. Yes. Opo. Meron lang po akong mga konting katanungan sa inyo. Sapagkat gusto ko po sanang ireklamo si Senator Pangilinan sa pagsigaw. Meron po ba siya rules natin na sinasabing pwede mong sigawan ng kapwa mo, Senador? Narinig ko yung malakas na boses ni Senator Kiko Pangilinan. Alam ko na si Senator Pangilinan ay dating galing sa broadcasting, baka nag-modulate. Maari po ba tayo ay mag-suspend muna para pag-usapan yung malakas na boses at wari pagsigaw ni Senator Pangilinan? Excuse me, nasa akin po yung floor. Senator Padilla has the floor. The chair is answering the question of Senator Padilla. Session is suspended. Akala ko ba may hina ang mga kabataan ngayon? Bakit pati feelings mo sinasama mo dito? The fact remains na noong nasa loob siya ng Senado, you could have still argued na hindi sila huhulihin, na hindi siya huhulihin kasi nga nasa loob siya ng Senado. At noong mga panahon na yon, wala pang desisyon ang Korte Suprema para sa TRO sa kanyang warrant of arrest na isa-serve dapat ni Trillanes at ng NBI. We call that pagrerespeto sa institusyon ng Senado. Pero kung ang Senado na ang naging protektor ng isang pugante that has been credibly accused of crimes against humanity, paggawa ng naratibo bilang diversionary tactics at magpaawa ng magpaawa sa Pilipino, dapat pa ba nating irespeto yung institusyon na sinisira mismo from the inside, na sinisira mismo ng mga leader at miyembro nito? Anong klaseng buhay to? Sinabi ng Supreme Court just recently, i-dinedenay nila ang petisyon ni Bato para sa isang TRO. Kumbaga, malamang sa malamangin, nung una pa lang, pwede nang dakpin at kunin si Bato de la Rosa. Kasi nga hindi siya bibigyan ng TRO ng Korte Suprema. But hindsight is 2026. Ang problema nga lang, nakakainis. Nakatakas si Bato de la Rosa. Tapos, ang DILG, ang presidente, ang lahat, walang sense of urgency na nakatakas sa kanila ang isang senador na napapalibutan ng mga NBI. What do you get when you threaten the President, the First Lady, and the House Speaker? Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. In a fit of rage kasi nakulong yung aide mo. Putang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. The chair declares the sufficiency in substance of Zabala et al. Impeachment complaint. So ruled. The chair declares the Cabrera impeachment complaint sufficient in substance. So ruled.
7 araw matapos palitan si Soto. We disagreed, but we found a way to disagree in private and then work together for the country. So I really admire your statement yesterday saying that you serve at the pleasure of the body. So may I manifest and that there are now at least 13 members of the Senate who wish to have a leadership change, and that Senator Bato de la Rosa is in the building and will be here in a minute. So may I kindly inform and apologize to the Senate President that for security reasons, I could not go up to you earlier to ask you and tell you this, but had to inform you this way. But I give you all my respect and ask for an orderly transition in accordance with our rule, Mr. President. 7 araw matapos i-impeach ng House of Representatives at 257 miyembro nito si VP Sara ng pangalawang beses. Sa pag-anunsyo ng resulta ng desisyon ng miyembro ng House of Representatives, mahigpit pong ipinagbabawal ang anumang pagpapakita ng pagsasang-ayon o pagtutol tulad ng pagpalakpak, pagsigaw, pagpapakita ng mga placard o anumang kahalintulad na kilos sa loob ng bulwagan at sa galeriya. Hinihiling po natin ang pakikisa ng lahat upang mapanatili ang dignidad at wastong decorum sa kapulungan at sa lahat ng oras. With 255 members voting in the affirmative, 26 against, 9 abstention, House Resolution number 989, together with the findings, conclusion, recommendations contained in Committee Report number 261 are hereby adopted. At 2 business days matapos matransmit sa Senado ang Articles of Impeachment, nag-umpisa na ang pag-convene ng impeachment court laban kay VP Sara via o sa pamamagitan ng pag-sworn in ni Cayetano bilang presiding officer at mga senator judges. So siguro iniisip nyo, tama pala yung sinabi ni Cayetano, walang kudeta para hindi matuloy o madelay ang impeachment. Confirm sa inyo na walang katotohanan na magpapalit ng leadership para itigil yung impeachment. That's just political talk. Pero maybe that's not the goal. Hindi yun yung kanilang gustong gawin. Unang-una gusto nila gawin maging Senate President si Cayetano for his ego reasons or whatever the hell ang nangyayari. Kung pakikinggan natin ng mabuti, ang sabi niya, walang kudeta para itigil ang impeachment. Pero mukhang may kudeta para makontrol ang impeachment court dahil usap-usapan na si Kiko Pangilinan ang hahalili bilang impeachment manager dahil hindi raw lawyer si Tito Soto at again, the impeachment is a quasi-judicial at quasi-political na affair. Sui generis at hindi siya mapadalsik sa pagiging Senate President kasi nga ikaw ang presiding officer ng impeachment and tatagal ito ng ilang buwan. So, at the very least, yung mga ugong-ugong na nagsasabing ikaw na ang papalit bilang pinakamaikling tenure o pinakamaikling may hawak ng posisyon ng pagka-Senate President. Sayang, malapit na sana kasi wala si Bato. Isa na lang ang kailangan ng minority para mapatalsik si Cayetano. Former Senate President Zubiri. Thank you very much, Mr. President. I would like to be associated with the minority bloc, Mr. President, if I may. Binatikos nga ako nila, sabi nila na ako ay nag-fence sitting at nag-abstain. Nag-abstain lang ako para have a free hand to vote on which issue that I think is important for the Filipino people. But when it comes to the organization, I would like to associate myself with the minority, Mr. President. Thank you. Thank you, Senator Zubiri. Manifest. Yes, first of all, Mr. President, I'd like to thank Mr. President for the trust and honor that
that I was offered to become the majority leader. But as I have mentioned to you personally, that as of this time, I would rather maintain my independence. Unless a change is made, will you be an independent or will you be with the minority? Yes, for now, Mr. President, I'll be with the minority. Okay. But again, I would like to thank you for that and for the respect. And we will all still be friends. Good for JV for not associating with the bad ones. Mahirapang tanggalin na ng minority itong si Cayetano kasi nga nanumpa siya bilang presiding officer. So, mahirapan ang minority senators na mag-stage ng panibagong kudeta dahil hindi natin alam kung ano naman ang mangyayari na sa kalagitnaan ng trial, biglang magpapalit ng presiding officer. Baka magkaroon na naman ng petisyon sa Supreme Court. Baka mamaya maligtas na naman ng Supreme Court itong si Sara over another technicality. Kasi it would be unprecedented. It will be overwhelming. At higit sa lahat, walang instruction kung ano mangyayari kapag yung presiding officer bilang Senate President ay matatanggal at mapapalitan. Ano mangyayari nun? Magiging business as usual ba ang mangyayari? Who the hell knows? Pero may balita tayo. Kasi parang ang iniisip ni Cayetano, ayoko sa pinakamaliit o pinakamaikling termino bilang Senate President. Kaya, ang sabi ni Tulfo sa all-member caucus, ang trial proper ay inaasinta na mag-umpisa sa July 6, 2026. Putragis naman yan. Akala ko pa naman nag-uumpisa na yung trial by June at the very earliest. After 10 days, nung mag-comply si VP Sara, 10 calendar days, hindi 10 working days. Pagkatapos sasagot yung prosecution na 5 calendar days. After that, yun na yung mga pre-trial, yung mga marking of pieces of evidence. So, we're looking at around talaga ng mga July 6. Siguro nakinig siya sa sinabi ko nung nakaraan dahil walang sinabi ang Supreme Court kung ano ba ang kahulugan ng within a reasonable amount of time para sa pag-interpret nila sa konstitusyon kung ano man ang meaning o kahulugan ng forthwith. Kung ano nga ba ang delay sa impeachment trial at ano or what constitutes, kung ano ang pwedeng makonsider bilang within a reasonable amount of time. Ang problema kasi doon, that is referring to Cheese Escudero's inaction. Ibig sabihin, since wala namang padagdag na mali ang ginawa ni dating Senate President Cheese, logic dictates na yung circumstansya, yung mga nangyayari sa panahon ni Senate President Cheese Escudero last year para i-delay ang impeachment ay valid until otherwise stated. Kumbaga hindi sinabi ng Supreme Court na oo, ang ibig sabihin o ang kahulugan ng forthwith ay within a reasonable amount of time. Pero itong ginawa ni Cheese Escudero, hindi siya within a reasonable amount of time. Kumbaga, ayon sa desisyon ng Supreme Court, okay lang yung 125 days na na-delay when it usually takes 1 month sa kaso ni Estrada at Corona from House referral to the swearing in of the senator judges kasi according to the Supreme Court, it's valid unless later otherwise retracted or stated. Pero yung 125 days na yon, pasado siguro yun kasi wala namang sinabi ang Supreme Court na mali yung ginawa ni SP Cheese. 1 taon madelay ang impeachment lalo na kung valid kuno in quotation marks. Lalo na kung walang question. Lalo na at nasa discretion ng Senate President kung ano man ang ibig sabihin ng reasonable amount of time kung kailan at kung paano lilitisin ang isang public official sa impeachment court. Pero parang alam ko na kung ano yung sinasabi nyo. Ano naman, hindi naman mako-convict yan si Sara. Ang daming pro-Duterte dyan sa Senado Wala kayong magagawa, mga unipinklawan. Pero maghunos dili ka muna dahil nag-uumpisa ng lupigin ang mga senator judges natin. Kaya bilangin natin.
Sino nga ba ang pwedeng hindi makaboto sa impeachment trial ni VP Sara Duterte? First, ang pinaka-obvious, si Senator Judge, kasi hindi naman siya nakapag-swear in, Ronald Bato de la Rosa. Ang tanong natin dyan kay Senator Bato de la Rosa, papayag ba siyang ipahamak uli ang kanyang buhay at pagkakakulong sa The Hague? Magkakaroon ba ulit tayo ng mga CCTV footage na subway surfers habang tumatakbo sa hagdanan ng Senado habang nahabol siya ng NBI o PNP? Lalo na at sinupalpal ni Senator Judge Riza Ontiveros ang mosyon ni Marcoleta na bumoto ng online si Bato. Ang sabi ni Riza, pinapayagan lang ang pagboto sa impeachment kung may force majeure o act of God na nangyayari na pumipigil sa isang senador na bumoto sa loob ng Senado, kaya siguro pwede niyang gawin via carrier pigeon o online, via Zoom. Right after the change in leadership, Senator Marcoleta has significantly impacted the proceedings by proposing to amend the rules allowing remote voting, right? Remote voting with senators. So this will impact, for example, impeachment results, right? Definitely. And some have said that possibly it's in preparation that in case Senator Bato is in hiding or is in the ICC, his vote on the impeachment will still be counted. So itong electronic remote voting proposal na dati dapat the senator has to be present. Yes. Yeah, what do you think of this? Are you worried? Very worried, Karen. At talagang, excuse me, talagang idedebate ko yan. Pangalawa, speak of the devil, Senator Judge Rodante Marcoleta, dahil naman sa mga maanumalyang campaign contributions na hindi niya idineklara nung nagkampanya siya para sa pagkasenador habang siya ay congressman ng isang partido sa kasong plunder at bribery sa ombudsman. Ang nakakatawa lang dito, siya mismo ang nagsabi na merong mga donasyon sa kanya na hindi niya idineklara. Kumbaga, nalaman ng tao yan kasi sinabi niya sa isang interview, merong mga nag-donate sa kanya na ayaw magpakilala. Kaya nilagay niya dun sa sose niya, 0 contributions, which is illegal. Hindi mo dinedeklara kung sino yung nag-donate sa iyo ng mga malalaking pera, which could hinder your ability to act impartially. Para, kumbaga hindi alam ng tao kung sino ang nagpopondo ng kampanya mo. At yan ay bawal. Yan ay hindi maganda. That is immoral. Kababayan natin ang halos hindi makapaniwala kung bakit po tayo nanalo. Meron nga ang isa nga akong broadcaster dyan, hanggang ngayon hindi makamove on, hindi ba? Yun naman hindi ko kinakailan na sinabi ko yun. Nagtaka, takang-taka. Pero sabi ko, nakalimutan po nila na napakarami kong kaibigan. Okay. Ang marami po sa inyo ay nasa harap ko ngayon. Nelson, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila, isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Congressman ako noon, Kong, kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Tanggapin mo ang halagang to. Marami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap sa akin. Ano po yun? Sana wag mo na kaming i-disclose ang identity. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit? Merong kaakibat na kung tawagin ay deed of acceptance of donation. Paano yun ka ako? Contribution to eh. Hindi, sabi niya, binigay ko nga sa'yo contribution pero utang na loob mo sa akin yan. Ituring mo na lang na utang, sabi niya, di ba? Loan. Hindi, utang lang. Basta utang na hindi babaya. Utang na loob eh. Ngayon, dahil sa hindi ko pwedeng isiwalat ang kanilang identity, kaya sinabi ko, 0 in contribution. Na mapipilitan ako ngayon na gawing 0 yun. Dahil kapag hindi ko nilagay, pag nilagyan ko ng amount yun, mapipilitan ko isa-isa kayong
i-disclose ko ang inyong identity. Aha. Ngayon, Enumerate. hindi naman po pwedeng hindi ko gastahin yung binigay nyo sa akin. Kasi yung iba, magkakakilala kayo eh. Halimbawa, ang nilagay kong gastos ko ron, 5 million, sabi ko. Nakukwenta nila eh. Ba, tinago ni Kong Dante. Tingnan mo nga naman ang buhay, ano. Nanalo na, kumita pa. Ayoko naman yun. Kasi pinagtiwala nila sa akin yun. At saka kailangan gastahin ko yun. Kailangan talagang expense. Hindi pwedeng hindi ko gastahin sapagkat binigay nila sa akin. Sapagkat gusto nilang manalo ako. May tiwala sila sa akin. Pinagtiwalaan nila ako. Meron bang batas, Nelson? Na magsasabi, pipilitin ko silang i-disclose? Bigyan mo ako ng batas. Hindi maghanap sila. Hindi pwedeng hindi ko gastahin yun. Kaya ganun kalaki yung ginastos ko. Dahil binigay nila sa akin, ipinagkatiwala, dahil sa kagustuhan nila na manalo ako. Plunder is a non-bailable offense. Ibig sabihin, kapag hinuli siya o naservan ng warrant, kahit na naklear siya ng COMELEC and bank, hindi siya makakapagpiyansa at hindi siya makakapagboto sa impeachment ni VP Sara o mahainan siya ng warrant bago ang trial. The Three Stooges naman na sina Cheese Escudero, Jinggoy Estrada at Joel Villanueva, mga dating Senate President, Senate President pro tempore at Majority Leader respectively, na nagkaroon ng malaking impluensya sa tinaguriang 2025 as the most corrupt budget, ay may inaasahan ng kaso na nirekomenda ng ICC sa Ombudsman sa kanilang pagkakasangkot sa mga ghost o substandard flood control projects, among other things including malversation at of course yung mga kickback. At panghuli, si Bongo, na ayon kay former Senator Antonio Trillanes, maglalabas na rin ang ICC sa susunod na mga araw, buwan o taon ng warrant laban sa right-hand man ni FPRRD. Pero para lang maliwanag, ito ay baka medyo buwan pa ang binibilang natin. Ito yung pagbabayad or pagiging accountable kasi noong namamayagpag sila, wala silang pakialam sa buhay ng Pilipino. Pero ito na, singilan na ito. Pero kahit anong mangyari, hindi natin kailangan ng 2/3 majority na conviction laban kay VP Sara. Matagal ko nang sinasabi na walang pag-asa talaga na makonvict si Sara, or at least dati. Either dahil konti na lang ang matitirang senator judges, kasi bilangin natin, si Bongo, si Cheese, si Jinggoy, si Joel, si Marcoleta, at si Bato. 6 silang hindi makakaboto. Again, 2/3 majority ang kailangan. Ibig sabihin, kapag siyam ang hindi bumoto o siyam against the conviction of VP Sara Duterte, hindi ma-impeach ng tuluyan itong si Sara. So wala talagang pag-asang makonvict itong si Sara. Either dahil konti na lang ang matitirang senator judges o dahil kumpleto sila. Either way, there is no chance in hell, there is no snowball chance in hell na magkakaroon ng conviction sa impeachment ni Sara. Pero, prove me wrong, please. At saka, basta mapatunayan lang sa buong Pilipinas, magkakalabasan na tayo ng argumento at ebidensya para magkaroon talaga ng totoong bloodbath. Malalaman natin kung sino ba ang nagsasabi ng totoo. Sino ang bulag na boboto sa kaalyansa at sino ang titiwalag para hindi makasuhan. Lahat yan pwede nating malaman sa mga susunod na buwan. At yan ang pagtatapos ng Newsworthy Recap Weekly Edition for roughly the 3rd week of May 2026. Mag-suggest more topics and or corrections to the balitas if you feel I'm misrepresented them in any way. Salamat sa panonood. Baka ibang for me, like, subscribe, follow my links sa socials on for Joseph that will be linked down below. So susunod muli, of course. Paalam.